Ngayon, pakinggan natin yung summary ng mga nangyaring kabulastugan dyan sa Congress kanina. Ngayon, huwag kayong magagalit ha. Huwag kayong magagalit. Yung mga nanonood dito ng mga congressman na mga nakatanggap ng ng mga maleta ha. Hindi ko sinasabi kung sino-sino mga yan. Pero huwag kayong magagalit. Ito ay aming opinion lang. Ito ay aming analysis. So, pwede namang mali kami, pwedeng hindi. Pero sabi ko nga sa inyo, wala naman akong kwentang tao. Fake news naman lahat na sinasabi ko dito. So, huwag kayong maniniwala sa akin. Pakinggan nyo itong nangyaring hearing kanina. Malupit. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na tinalakay sa komite ang isyu ng mali umanong paggamit ng confidential funds at ang video ng bise ng pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos. First, Tingnan mo yun lang yung kanilang ibinibintang kay Inday Sara. Yung nagbanta, yung sal-in daw niya, na dating 8 million, naging 14 million, naging 88 million, something like that. Yun lang ang sinisilip nila. Tapos yung yung sinasabing notice of disallowance na wala namang reklamo ko Wala reklamo ko Actually, ang Office of the Vice President since 2023 hanggang ngayon 2025 at malamang 2026 nakatanggap sila ng unmodified opinion. Pinakamataas yun na kumbaga parang pag-acknowledge ng COA. So walang reklamo ang COA, walang sinasabi ang COA na may na-dispalcom pera, walang sinasabi ang COA na nagnakaw ang mali, walang sinasabi ang COA na mali ang paggamit ng confidential funds. Wala pong ganun walang ganun na nagaganap. So 125 million na ibinigay sa kanya, ang request niya is 200 plus million, ibinigay sa kanya ng December 20 plus na. So basta ang suma total, nagastos yung pera na yan sa loob ng 11 o 19 na araw. So December na ibinigay, August pa hiniling, December ibinigay, syempre ibinigay sa December, anong gagawin mo? Tititigan mo yung pera? Anong gagawin mo doon sa pera? Para itataya mo sa sugal para lumago? Siyempre, ibinigay sa iyo yung pera. Di gagastusin mo yung kung saan mo dapat gastusin yun according dun sa pagkaka-request mo sa Department of Budget and Management and Penology. Di ba? Ang nagbigay nun, Office of the President. In-approve ng Office of the President yun. Nag-apply si VP Sara. Kalakip yung mga proyekto na paglalagyan niya nun. At inilagay yun sa mga proyekto na yun. Mabilis nga lang yung pag-disburse. Mabilis lang yung pag-disburse kasi nga matatapos na yung taon. Malversation na kasi yan kapag hindi mo nagastos yung pera na yun doon sa paggagamitan mo at nasa iyo pa yung pera na yan, tapos na yung taon. Maling-mali yun kasi po ang gobyerno hindi naman dapat nagsisave ng pera yan. Dapat gumagastos ng pera yan para sa mga serbisyo. So yun lang. Tingnan ninyo yung mga yung mga inaakuso kay Inday Sara. Putang na, ang labnaw. Lumusot, form and substance. Samantalang yung kay Bongbong Marcos, yung kay Bongbong Marcos? Sabi nung kapatid, si Bongbong Marcos addict. Hindi man nagpapadrug test si Bongbong Marcos. So fit ba si Bongbong Marcos na maging leader ng bayan kung sabog siya? Yan yung isa. Pangalawa, siya pumirma ng pinakamaanomalyang budget ng GAA 2025. Siya ang pumirma niyan. Sa pinirmahan niya na yan, nandiyan yung mga ghost projects ng flood control. Ang masaklap nito, that's just 2025. May 2023, 2024. Ayun na nga. May mga corruption din nun. Bakit si Bongbong na-absuelto sa impeachment na i-final sa kanya? Di ba, yung pagta-transfer nila ng illegal na pagta-transfer ng pera. Yung pagbibenta nila ng ginto ng Pilipinas. Na hindi nila maipaliwanag kung nasaan. Nasaan na ba yung pera na yun na pinagbentahan ng mga ginto na yan? Nasa na yan? Di ba? So yan pa lang Yan pa lang talagang wala nang kapatawaran yan. Mantakin mo. Maraming namatay sa ghost projects ng flood control. Ang dami. Ang daming nasira ang buhay, ang daming nasira ang mga kagamitan, ang daming nagbuwis ng buhay. Pero nakalusot sa form and substance yung impeachment laban sa kanya. So dito, alam mo na talaga na katarantaduhan tong impeachment na to. Katarantaduhan ito. Paanong may impeach or paanong nag-proceed yung kay Inday Sara tapos yung kay Bongbong hindi. We are talking about billions and billions and billions and billions of pesos. Tingnan ninyo. Tingnan nyo si Martin Romualdez, sinasabi ninyo na si Inday Sara lumaki yung kanyang yung kanyang assets for how many years? Ilang years yun? 2008 hanggang 2025.
Ilang taon yun? Ang tinaas nung ano niya, ang itinaas nung kanyang yaman, ilang taon? Meron silang mga negosyo, mayaman man yung asawa niyan. Yung asawa niyan, meron man silang mga law firm. So 88 million yung naging net worth niya from I think 14 million. So ang laki daw ng itinalon. Tingnan ninyo. Si Martin Romualdez, kung gaano siya kayaman ngayon, gaano siya kayaman 3 years ago. Yung kay Inday Sara, pinag-uusapan natin, ilang mahabang panahon nito, ganun lang ang inakyat nung kanyang ganun lang ang inakyat nung kanyang salin. O yung kanyang net worth. 88 million. Actually, hindi 88 million yan. Oo, 96 million dapat yan. Bakit? Kasi nga may utang si Luistro na 8 million sa kanya. Kung binayaran sana ni Luistro yung utang na 8 million sa kanya, naging 98 million, 96 million sana yung net worth niya. Kayo talaga, Mga pulpul talaga kayo. Tingnan nyo, gaano kayaman si Martin Romualdez. Ilan billion na pera ni Martin Romualdez ngayon? Gaano lang siya kayaman noong siya yung naging congressman noong 2022? Ay, nung siya yung naging Speaker of the House noong 2022, biglang nag-triple yung niya. Naging at least 3 billion yata yung net worth niya. Ano nangyari yun? Hindi ba? Tapos sinisilip niyo yung salin ni Inday, hindi niyo sinisilip yung salin ni yung salin ni BBM tsaka salin ni ni Martin Romualdez. Tingnan niyo yung salin ni Sandro Marcos. Doon kayo magugulat. Tingnan niyo. Hindi niyo kami maloloko. Maaring maloko niyo yung mga anak niyo. Pero kami mga Pilipino, hindi nyo kami maloloko. Sir, mahihirapan kayo. Maniwala kayo. Mahihirapan kayo. Even this impeachment, hindi nga natin alam kung ano mangyayari dyan sa impeachment na yan dyan sa Kongreso hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Pipirma pa ba yung mga pumirma noon? Pipirma pa ba yung mga yon? Malabo na yun. At kung sakali man, lumusot yan, pumunta yan sa Senado. Sa tingin ba ninyo? Enough? Enough yung numero ng majority para i-impeach si VP Sara? Do you think yung 2 Villar pipirma para i-impeach si VP Sara? Do you think yung isang Cayetano na nasa majority pipirma para ma-impeach si VP Sara? Ang pipirma dyan para ma-impeach si VP Sara mo sino? Si Ping Lacson, si Tito Soto, si Bam Aquino, si Rizon Tiveros at saka si Kiko Pangilinan. Yun lang. The rest, hindi pipirma yan. So walang kwenta to. Maniwala kayo. At saka sabi ko nga sa inyo, if ever matuloy ito, mapapahiya kayo lahat dyan sa Senado. Kasi 2023 pa lang ready na yung legal team ni Inday Sara. Sabi nga niya, ang laki-laki noong binabayaran niya sa abogado sa paghahanda dito sa kaso na to. Ang tanong, handa ba kayo? Kasi maaring diyan sa Kongreso, maaring diyan dahil manipulated niyo yan, maaring diyan okay kayo, malakas kayo. Pero doon mismo sa korte, pag nagdeliberasyon na, hindi na uubra yung mga statement nyo na ganyan. Nanunood ang taong bayan, ilalampaso kayo ng legal team ni Inday Sara. Putang ina, masisira talaga ang mga karir nyo. Masisira ang mga karir nyo sa politika. So political suicide talaga tong ginagawa ninyo. And meron pa kaming fallback. May fallback pa kami. Kung halimbawa man lumusot dyan sa Senado, ang impeachment at ma-impeach si VP Sara, may fallback kami. Ano yun? Tangina, may Pulong Duterte, meron pang Basti Duterte na pwedeng tumakbong presidente sa 2028. Tangina yan, wala kayong takas. Either or. Wala kayong takas. Dito sa lahat ng mga kademonyohan na ginawa ninyo, sabi ko nga sa inyo, yung karma nyo, eto na. Kahit na ano pang gawin ninyong magic, kahit na ano pa yung gawin ninyong gamitin nyo lahat ng mainstream media, magbayad kayo ng mga vloggers para i-promote yung mga katarantaduang ginagawa nyo. Pagdating ng 2028, lahat ng itaas ni VP Sara, maniwala kayo. Lahat ng i-endorso niyan mananalo. Sa sobrang galit niya sa inyo. Sobrang galit ng taong bayan sa inyo. Lady at dating speaker. Papadalahan ng notice ang bise at may 10 araw siya para sagutin ang reklamo. Ayon sa kanyang kampo ay pinag-aaralan na ito ngayon. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel Emil Vicky, pinagbotohan na kanina ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang 3rd at 4th impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. The Cabrera impeachment complaint sufficient Kapal ng mukha nito. Saan naman lang bago mo man ng dinesisyonan niya, nagbayad ka man ng utang. Kapal ng mukha nito. Bayad din ng utang, te. Mahal-mahal ng relos, mahal-mahal ng mga diamante. Paano ka nakakatulog na mahimbing yan?
Knowing na malaya yung asawa mo dahil sa mga Duterte, dahil sa galing ng mga abogado ng mga Duterte. Tapos may utang ka 8 milyon, di mo pa binabayaran. Tigas ng mukha, ah. In substance, so ruled. Sa botong 54 yes, 1 no, parehong idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga ground for impeachment ng 2 reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umunay maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito. Pagkamal ng unexplained wealth, if there's someone na merong unexplained wealth, mga Marcos yun. Meron silang ill-gotten wealth. Mga Marcos yun. Nagsoli na ba si Bongbong Marcos ng pera na ninakaw ng tatay niya? Nagbayad ba si Bongbong Marcos ng estate tax? Di ba hanggang ngayon wala pa yan? Si Martin Romualdez, sabi ko nga sa inyo, yung net worth niya ngayon sobrang laki na. Saan galing yun? Sandro Marcos, sumobra din yaman ngayon. Saan galing yun? Tapos kay Inday Sara, hindi nga umabot na 100 milyon yung net worth niya. Sinisilip nyo. Tingnan nyo magkano net worth niya ni Kokey ngayon. Si Kokey, yung sino ba yun? Yung mukhang cartoons. Tingnan niyo magkano net worth niya. Tingnan niyo magkano net worth niya ni Luistro. Si Abante, tingnan niyo magkano net worth niya. Wala. Sabi ko sa inyo, may hirapan kayo dito. Kayo lang maniniwala dyan sa mga pautot na pinalalabas nyo. Yung taong bayan, hindi eh. Si Inday Sara ang pinakamataas ang trust rating eh. Kung bukas nga ang eleksyon, 2 taon nyo nang pinag-uusapan lahat ng ito. Wala nga kayong bagong maibato kay Inday Sara eh. 2 taon nyo nang pinaiikot tong istorya na to. Hindi binibili ng tao. Parang si Pangulong Duterte lang yan, yung mga war on drugs eklat ninyo, hindi binibili ng tao. Kaya nga inakyat nyo sa ICC dahil putang ina, alam nyo dito sa korte sa Pilipinas, hindi magtatagumpay lahat yan eh. Diba? So, sabi ko nga sa iyo, you cannot, ano ba tawag doon sa kasabihan na yun? Hindi pwede na parehas yung ginagawa mo and you expect a different result. Parehas lang resulta niyan. Kung hindi nyo nasira si Pangulong Duterte sa mata ng lahat ng mga Pilipino, mas lalong di nyo kayang sirain si Inday Sara. Wala siyang pinakikitang mga Richard Mille katulad ninyo dyan. Wala siyang pinakikitang mga mamahaling, mga alahas, mga diamante na katulad nung finoflaunt nyo dyan sa Congress. Paano nyo mapapatunayan na si Inday Sara nagkamal ng limpak-limpak na salapi kung ang sapatos niya Skechers? Kung makikita mo, itong suot niya na yan, putsang ina, makikita mo sa mga post niya sa social media, sa Lazada lang siya bumibili, sa Shopee lang siya bumibili ng mga gamit niya. Yung mga Louis Vuitton, nakita mo si Inday Sara may Louis Vuitton na bitbit? Meron si Inday Sara Louis Vuitton na basahan, puta ina, peke pa. Alam niyo yun, hindi niyo pwedeng mapaniwala yung tao. Kahit na pagsamasamahin niyo pa lahat ng mga bobong media, pati yung mga utak ipis na mga vlogger, walang maniniwala sa kanila. Kayo lang naglolokohan eh. Umiikot lang yung impormasyon na yan sa inyong mga tatanga-tanga, mga loyalista at saka mga dilawan. 32 million ang bumoto kay Inday Sara noong nakaraang eleksyon eh. At yung 32 million na yun, mas dumami pa ngayon. Walang hiya kayo. Alam niyo dapat ang binubugbog ninyo ngayon, ayan si Bongbong, kita mo, may plano siya para sa mga kababayan natin dyan sa abroad. Mamamatay na mga kababayan natin doon, minimisal sila, walang magawa yung gobyerno natin, tapos inuunan niyo itong impeachment kay BP Sara. Mga tarantado pala kayo. Sige, maghanap kayo ng picture. I challenge you. Maghanap kayo ng picture na si Inday Sara merong suot na katulad nila nila Kimbo, nila Stella Kimbo, na mga mamahali na mga Hermes na mga bag na mga damit. Pakita kayo. Tangina niyan, paano naging magnanakaw yan? Sabi ko nga sa inyo, maniniwala ba kami na magnanakaw si Inday Sara? Ang napanalunan ko sa raffle nung nung Christmas party niya, Joy Liquid, Joy dishwashing paste, putragis yan. Makikita mo si Inday Sara doon sa Hague. Lang siya, naglalakad lang siya. Sabi nga niya nung nakaraan, nakausap namin siya eh. Sa susunod, mag-aarkila na siya ng bisikleta, magbibisikleta na lang siya. Saka makakita ng ganyan. Itinan mo sila Kimbo, pag lumilipad sa ibang bansa, putya, mga naka-business class, first class yung mga yan. Tinan mo, si Inday Sara, nakita mo na meron katulad nung kay Benny Abante na Escalade na milyon-milyon ng halaga. Escalade na bulletproof, meron ganun si Inday Sara. May chopper si Inday Sara katulad ni Romualdez. Tsaka ni Zaldico. Meron ba siyang private jet?
Wala. So hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na magnanakaw ito. Ang ina niyan. Wala kayong may papakita na kahit isa eh. Na pruweba na namumuhay siya ng lavish. Mas matindi pa nga yung anak ni Rapi Tulfo. Yung anak ni Rapi Tulfo nagparty sa Las Vegas. Ang laki ng binayaran. Milyon-milyon yung binayaran isang gabi. Wala kayong makikitang ganun. Nakikita nyo si Inday Sara, pinapanood lang yung anak magbasketball. Wala kayong makikitang namuhay ang mga Duterte ng sobrang rangya. Wala, hindi katulad ninyo. Kaya nga sabi ko nga, di ba? When you point your finger at someone, yung tatlong daliri nakatuturo pabalik sa'yo. So kung itong mga congressman na ito sinasabi, sufficient in substance, magnanakaw yan. Oh, yun ang gusto nilang sabihin. Oh, lahat yan sila. Oh, sino yung yung merong ngayon issue na nakatanggap ng mali-malitang pera. May natanggap si Inday Sara? Wala. Yung mga akusasyon nila, wala, puro hearsay. Yung mga akusasyon ng mga sundalo na dating sundalo patungkol sa kanila, may mga picture. May picture pa sa bahay ni Kimbo eh. O inamin ni Remulla eh na nakipag-cooperate talaga eh. Oo, ang gobyerno at si Trillanes sa mga ICC prosecutors eh. Oh, hindi ba? So yan ang natin, yan ang silipin ninyo. Oh, so hindi niyo na mapapaniwala taong bayan diyan. Sa kanyang salin at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga sa issue ng confidential funds. Si Madriaga ay kasalukuyang nakapiit dahil sa kasong kidnapping. They were instructed to turn over cash to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized? Yun, meron ba siyang COE company employment? Meron bang ganon pirmado ni Inday Sara na tao niya yan? May ID ba siya ng security group ni Inday Sara? O meron ba siyang picture man lang CCTV footage na nasa Office of the Vice President siya? Wala naman. Tsaka magnanakaw to. Ano to eh? Kidnapper to eh. Itong mga sundalo na nagsasalita ngayon, ang mga lang yan, ang mga naging kaso lang yan, kaya discharge yan sa serbisyo. Lang yan, hindi lang sila nakabalik agad-agad. Hindi sila nakapag-report kaagad. Kasi yung iba sa kanila, nagkasakit daw yung asawa, so hindi sila nakabalik kaagad sa kanilang posisyon, sa kanilang pwesto. So yun, dahil doon, na-discharge sila. Walang mga ninakaw ito, walang mga pinatay itong mga ito, walang mga kinidnap itong mga ito. Tinanggal sila sa serbisyo dahil absent without leave. Hindi lang sila nakapasok, ganun. Awol nga eh. So hindi na sila bumalik sa serbisyo, hindi lang sila nakabalik agad-agad sa serbisyo. So anong reputasyon meron itong Madriaga? Anong merong reputasyon itong 18 dating mga sundalo? Bakit itong 18 hindi natin pakikinggan? Bakit itong si Madriaga pakikinggan natin? Diyan pa lang eh. Sabi ko nga sa inyo, wala nga kayong makuhang matinong pwedeng magtistigo kala Inday Sara eh. Puro kriminal pa yung kinukuha ninyo eh. Ibig sabihin, walang kwenta to. Person para ma-direct na naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair. a polluted fort. Kanina lamang ay nagsampa ng reklamong perjury si Vice President Duterte laban kay Madriaga kaugnay nito. Kinakabahan na siguro, yan ang tingin ko, yung kampo ni VP Sara. Nung noon, hindi nila pinapansin. Tapos biglang kinasuhan na nila. Di ba? Ibig sabihin noon, baliwala lang kay Inday. Pero ngayon, kaya niya na kinakasuhan because she's not gonna take it sitting down. Okay lang ba yun? Na kayo lang opensa kayo ng opensa siya. Hindi nga niya kayo pinapansin eh. Pero dahil papansin kayo ng papansin sa kanya, di sige. Tapos ngayon, nagagalit kayo na dinimanda niya yung Madriaga. Ito pa ang isa. Kung halimbawa, meron ng court case patungkol dito sa tao na ito, laban sa mga testimonyo niya na gagamitin dito sa Kongreso, gagamitin din sa Senado para sa impeachment niya. Tama ba na mapag-usapan yun na may kaso na sa korte? O dapat
Maresolve muna ng korte yan bago nila pwedeng gamitin. Yan, laban sa kanya. Talino si Inday, Sara. Matalino si Inday. Matalino si Inday. Kaya lahat yan, ika-counter niya, maniwala kayo. Ba't sa tingin ninyo, kayo lang ang may alam? Meron lang naman kayong istorya. Meron lang kayong mga kwento. Alam nyo naman na mahina yung mga kwento nyo. Kaya nga dinadala nyo dito sa pampolitika na paraan pero tandaan ninyo, lahat itong mga ito, lahat ng mga inaano nila, binibintang nila kay Inday, nasagot niya na yan noon pa Nasagot na yan noon pa sa mga interviews pa lang nila. Pero ito nga yung sinabi ni Inday Sara, hindi namin sasabihin sa inyo kung ano yung depensa namin. Sige lang, alam na namin kung ano yung mga ibinibintang nyo sa akin. So kami, alam nyo na ba kung ano yung mga isasagot namin sa bintang ninyo sa paraan legal? Hindi, wala kayong alam. Bakit? Kasi nga, dinidedma ko lang kayo. Pero wag ka. Sabi ko nga sa inyo sa laro na ito, talo tong mga to, itong mga taga-Congress, talo yan. Why? Alam na, nakikinig, lahat ng mga legal team ni Inday Sara, tinitingnan na kung ano yung mga argumento at magiging argumento nila pagdating ng impeachment court. Parang ano yan, basketball lang din yan. Lagay ulit natin sa basketball. Kahit lagay natin sa boxing. Pero sa basketball, mas madali lahat ng play ninyo, kumbaga pati practice ninyo, pinapanood namin. Pati yung mga drills ninyo, pinapanood namin. Yung mga pagdidesign ng play ninyo, kung kanino mapupunta yung bola, kung sino yung titira, napapanood namin. So, alam na namin kung ano yung galaw nyo. Alam namin kung ano yung pinagpapraktisan nyo. At alam na namin kung ano yung gagamitin nyo laban sa amin. Eto tayo ngayon. Alam nyo ba kung ano yung gagamitin namin laban sa inyo? Yan ang maganda. Kaya nga ako somehow, okay din sa akin na na mag-push through ito. Okay din sa akin Bakit? Gusto kong mapahiya itong mga to gusto kong mapahiya itong mga to. Alam mo, ang pinakamasaklap na nakakahiya dito, kapag yan hindi nag-push through, o kaya kung halimbawa pumunta yan ng Senado, tapos mamatay yan sa Senado, tapos tatakbo si Inday Sara sa 2028, mananalo pa, putang ina baka magbigti itong mga to. Ay ko sa inyo, lahat itong mga to, putsang ina, magsisipaglipatan ng mga bahay lahat ito. Kasama sa mainit na tinalakay ang video na pinagbabantaan umano ng bise, ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin maipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wag mo nang sabihin yung mga yan. Ikaw naman suntay Magkakaroon patuloy sila ng idea ba gumawa pa ng peking mga ebidensya mga yan pero judging on yung sinasabi nga nila na nagbanta siya, walang pagbabanta na naganap doon. Walang threat na naganap doon. Walang threat na naganap doon kasi conditional yun Pinaliwanag din yan ng mga magagaling na mga legal luminaries. Kung hindi sila nakikinig, pagdating ng Senate, mapapakinggan lahat yan. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense. Ito naman kasi hindi naman siya ibig sabihin may kasalanan na si VP Sara. Hindi ibig sabihin lang nito, magpupush through lang siya para makapagpresenta na yung team ni VP Sara ng depensa nila doon sa mga akusasyon nila. So parang sinasabi lang dito sa sufficient informant substance na ito na si VP Sara merong grounds para siya ay ireklamo ng impeachment. Maglalabasan pa rin naman ng ebidensya diyan. Maglalabasan pa rin naman ng ebidensya pero kahit naman anong ebidensya ilabas ni Inday, guilty na siya dito. Parang ICC lang 'yan. Pero pagdating ng Senate, which is yun ang magdidinig ng kaso ng impeachment, diyan magkakaalaman kasi yung mga tao diyan highly political talaga. Kasi nga national position yang ang Senado, ang constituency niya buong Pilipinas. At marami diyan mga re-electionist. Marami diyan mga re-electionist, sabi ko sa inyo.
Kaya mag-iingat yung mga yan. At alam nila si Inday Sara, kaya nga ayaw nilang itakil yan. Kaya nga iniiwasan nila yan. Kaya nga nung pumunta yan sa kanila, nila yan inilibing nila yan Because ayaw nilang mapunta sa kanila yung burden na yun. Kasi itong mga congressman na ito, wala naman itong mga karir na hanggang dyan lang man nga yan, hanggang mga congressman na lang yan, mayor, gobernador, paikot-ikot na lang yung mga yan sa mga posisyon na yan. Si Leila de Lima nga, hindi na nanalo senador Walang pag-asa yan para makakuha ng boto sa buong Pilipinas. So, walang pakialam itong mga to. Katulad tong Lawrence Defensor na to, na taga Iloilo. Iloilo yata to halimbawa, ito taga Iloilo, ang konti lang, ang liit lang naman ng distrito niya. Kaya niya makakuha yung boto, kaya makapal ang mukha nito, okay lang sa kanya. Wala namang mga ito, hindi na ito magiging mga senador itong mga ito. Magulat pa nga sila, baka yan si Suntay, maging senador yan dahil sa ginagawa nila kay Suntay. Di mamamatay na naman kayo sa inggit, katulad nung nangyari kay Marcoleta. Hirap na hirap manalo si Marcoleta nun na maging senador. Pero nakita ninyo yung performance na ginawa niya nung kinawawa siya ng Congress. Diba? Nung kinawawa siya ng Quadcom, ano nangyari kay Marcoleta? Boom! Ayun, nasa Senado. Inggit ang mga kupal. Kasi yung mga yan, hanggang dyan na lang yan. Wala nang future ang karir ng mga yan. Has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents, and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that... So inaamin nila na conditional. Yung act lang, yung act. So dapat yan ethics lang. But anyways, okay lang yan. Walang problema yan. Sabi ko nga sa inyo Bakit? Sa tingin nyo ba kinakabahan si Inday Sara dyan? Nonchalant si Inday Nonchalant si Inday, wala siyang pakialam. Ang ganda-ganda pa rin niya. Ang papangit nyo na Ikaw mukha ka ng labandera. Pero si Inday Sara, kita mo kahit walang ligo, putang ina, 10 ulit na mas maganda sa iyo yun. Apektado kayo si Inday Sara, baliwala. Makikita nyo. Sa susunod, mayroon kaming isa pang interview. Makikita nyo, gaano kaganda si Inday dun. She said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Tiniyak din ng endorsers ng reklamo na mayroon silang ebidensya para patunayan ang alegasyon ng panunuhol laban sa bise. Iprinisenta rin sa komite ang ilang salin ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon itong unexplained wealth. To have a starting point, Madam Chair, the original salin 2008. Ulul, unexplained wealth, sinasabi mo kokey. Ikaw nga, hindi mo ma-explain bakit tinanggal ka ni Pangulong Duterte nun sa gabinete niya dahil alis ka daw ng alis. Pasyal ka daw ng pasyal. Ikaw tong immoral Ikaw tong corrupt. Ikaw tong mapang-abuso. Tapos ipinapahid mo sa iba yung pagiging mapang-abuso mo. Naknantok ko naman to. Is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. For 2008? 2008. So magto 20 years na? Tama ba? Magto 20 years na. Grabe Sa 20 years, sa almost 20 years, ganun lang ang tinaas ng pera ni Inday Sara. Putang ina, hindi nga magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, pag pinakita nyo to, matatawa talaga kayo Kasi ibig sabihin, si Inday Sara hindi magnanakaw. Sa loob ng 20 years, ang tinaas ng ang tinaas ng assets niya, ilang porsyento lang? So, kung bibilangin mo taon-taon, ilan ba to? 88 to 18. Sige, bilangin natin. 18. Ano natin? 88. Hindi ko makuha yung formula. Basta 8 sa ilang years ba yan? Sa 16 years. Sabihin natin sa 16 years. Kung 18, ilan ang idinagdag ng ng pera niya taon-taon para abutin niya yung 88 million. So parang kada taon, tumataas lang yung value niya ng 2 milyon. Tama? O tumataas lang ng 3-4 na milyon taon-taon. Siyempre, may mga business ventures man yan. So, i-compute mo sa 16 years, baka nga hindi kasi 16 yun di ba? Ano na lang natin? Divided by 16. 5.5 million lang? 5.5 million lang ang inaangat ng kanyang salin, ng kanyang pera, taon-taon. Paano malaki yun?
Putangin na yan. Paano naging malaki yun? Sa loob ng 16 na taon, 5 milyon lang ang dumadagdag sa kanyang taon-taon na taon-taon na pera sa bangko. Putsangin na maliit yun. Hindi talaga magnanakaw si Inday. Kasi kung magnanakaw yung si Inday, taon-taon, halimbawa, from 2008 to 2009, nadagdagan siya ng 300 million. From 2009 to 2010, nadagdagan na naman siya ng 300 million. May 600 million na siya sa 2 taon pa lang. Yun, pagka gano'n, magnanakaw ka na siguro noon. Hindi ba nga pinakita yung kay Bongbong Marcos yung talon ng paglaki ng pera niya taon-taon. So ibig sabihin 2008 to 2020 to 2026, so that's 18 mas mababa pa pala. Mas mababa pa to kung 88 divided by 18. Kung mas mababa, 4 million lang itinataas ng kanyang kayaman taon-taon. Naknan po siya si Koki, gagawa lang ng istorya, mali pa. 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang botohan, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 Wala na yan. Hindi na yan sasagot si Inday Sara dyan. Kung ako Inday, di ako sasagot. Ba't ka pa sasagot dyan? Sasagot ka pa, napakabulok na yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, yan daw Congress, ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Kapag sasagot, ka na sumagot dyan. Antayin mo na mapunta na Senate yan, doon ka na sumagot. Makikita pa nila ano argumento mo. Bayaan mo na yan, okay na yan. O, kita-kita na lang tayo sa Senado. calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Sabi naman ng defense team ni Vice President Duterte, matapos ang desisyon ng komite, kanila raw susuriin ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso. Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, ang susunod na pulong ng komite ay posibleng itakda sa April 8. Sa petsang ito kasi tapos na yung Holy Week break ng Kongreso at inaasahang nakapagsumite na ng pleadings. Ayan.